Good news sa mga kapusong motorista, may naasahan pong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, posible ang rollback na 20 centavos hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman hanggang 1 peso sa presyo ng gasolina, habang 40 centavos hanggang 50 centavos ang sa kerosene. Posible pa yung magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong Biyernes. Kung matutuloy, ito ang unang beses na may bawas presyo ngayong taon at matapos lang ito ng big time na taas presyo ngayong linggo. Ayon sa DOE, bunsod ng rollback ng muling pagbubukas ng refineries at ports sa Amerika matapos ang winter storm at epekto ng panukalan ni US President Donald Trump sa taripa. Nagsagawa ng market monitoring ang mga taga-Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Pasay. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette. Rafi, ilang tindahan ng gulay dito sa Cartimar Market sa Pasay ang pinaniniwalaan ng Department of Agriculture na nagbebenta ng smuggled na gulay. Sa market monitoring ng DA at DTI ngayong araw, ilang imported na gulay ang nakita at hinihinalang smuggled. May basihan raw ang DA para sabing smuggled ang ilang imported na gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi raw nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng permit para mag-import ng mga ito, kaya ipapacheck daw at aalamin kung saan nagmula. Maaari raw kasi na hindi alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito. Samantala sa February 5, target ng DA na ibaba sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Sa Marso, inaasang nasa 49 pesos kada kilo na lang ang MSRP. Kakayanin daw ito basta't mababa ang bentahan ng bigas sa world market. Samantala, nasa 390 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy dito sa Cartimar Market. Pero sa ibang pamilihan, umaabot pa raw hanggang 480 pesos ang kada kilo base sa monitoring ng DA. Samantalang 220 hanggang 240 pesos lang ang kada kilo sa farm gate. Aalamin daw ng DA kung bakit malayo ang presyo sa retail. Rafi, bukod dito, sa mga susunod na linggo ay inaasa magpapatupad na ng panibagong guidelines sa labeling ng mga bigas ang Department of Agriculture. Rafi? Bernadette, nakakasunod ba sa maximum suggested retail price yung mga rice retailer? Rafi, sa monitoring ng DA at DTI ngayong araw dito sa Cartimar Market ay nakakasunod naman sila sa maximum suggested retail price. Pero ilang araw lang ay ang nakalipas ay na-monitor ng DA na meron pa rin ilang mga retailers ang nagbebenta ng higit sa MSRP. Kaya naman patuloy raw natututukan ng DA para masiguro na sila ay pasok doon sa presyong itinakda. Rafi? At may penalty na ba itong mga nakitaan na mas mataas sa MSRP yung kanilang ibinibenta? Rafi, sa ngayon ay inaabisuhan pa lamang ng Department of Agriculture yung mga retailers na mataas sa MSRP yung kanilang presyo at pinapapalitan nila yung presyo. Pero sa mga susunod na linggo ay maglalabas na raw ng guidelines ang Department of Agriculture at doon nakasaad na kailangan na ng kanilang compliance. At kapag ito ay napatupad na, ay magiging stricto na raw ang kagawaran sa pagpapatupad nito. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa ibang balita, balik bansa na ang 17 tripulanteng Pinoy na pinalaya ng grupong Houthi matapos ang mahigit isang taon. Pansamantala silang mananatili sa Metro Manila para sa medical procedures bago sila ay hatid sa kani-kanilang probinsya. Balitang hatid ni Jamie Santos. Matapos ang mahigit isang taon, nakabalik na sa bansa ang 17 seafarers na dinukot sa Yemen noong November 2023. Sinalubong sila kagabi sa NAIA Terminal 1 ng mga opisyal ng gobyerno. When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers and bring them to Muscat. And from Muscat, ang nag-take over yung ating embassy. They had, of course, their medical checkup and the review of their documents, and immediately we booked them for this flight. So now we are happy that they are here. This is a very important topic for our president. You will remember, in December 2023, he postponed or canceled
his trip to the UAE for the COP because it was just weeks after this. And he gave orders to Secretary Cacdag, to us, work on it. We did. Sa larawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigpit na yakap at halik ang salubong sa mga pinalayan ng tripulanteng Pinoy ng kanilang mga pamilya. Hindi na iniharap sa media ang mga seafarer bilang protocol at para makasama na nila ang kanilang mga pamilya. This is what this exercise is all about tonight. It's more about the families reuniting at nangyari na po yun, and we're giving them time to be together. Ayon sa mga opisyal ng ating gobyerno, in high spirits ang mga seafarer nang dumating sa bansa. Tuloy-tuloy naman daw ang assistance at pagbibigay ng benepisyo ng pamahalaan sa mga seafarer tulad ng financial assistance, psychosocial intervention, scholarship at livelihood. We provided the necessary financial and medical and even spiritual guidance along the way. But the assistance won't end here, no? We also provided, we will continue to provide the necessary assistance through our action fund, our humanitarian assistance as the days unfold. Some of them are symptomatic for some infections, not serious, but a lot of things can happen in 428 days. We don't even know if they had access to medical services while they were in captivity. So that's one, medical. Wala ho namang visibly in pain or anything. Tiniyak din ng DOTR na mare-renew ang kanilang mga seaman's book. Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho. Mananatili raw muna rito sa Metro Manila ang mga seafarer para sa mga medical procedure. Pagkatapos nito, ihahatid na sila sa kani-kanilang probinsya. Sagot daw ito ng pamahalaan katuwang ang kanilang manning agencies. Una nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinatuwa ng Amerika ang paglaya ng mga crew member ng MV Galaxy Leader na kinabibilangan nga po ng 17 Pilipino. Sa pahayag ng US State Department, nagpasalamat din sila sa Sultanate ng Oman para sa mga naging aksyon nito para makalaya ang mga tripulante. Kasabay nito, nanawagan naman sila sa grupong Houthi na itigil na ang anilay unlawful o labag sa batas na mga pag-atake sa Red Sea at palayain ang lahat ng kanilang detainee. Ganito rin ang naging mensahe ng Japan. Sa pahayag ng Japanese Embassy, sinabing ipagpapatuloy rin daw nila ang diplomatic efforts para matigil ang mga pag-atake ng Houthi. "108 days na lang bago ang eleksyon 2025. Sa halip na bukas, iniurong ng Commission on Elections sa Lunes ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Yan ay matapos umatras sa pagtakbo bilang senador ang vlogger na si Francis Leo Marcos. Ito'y sa kabila ng nakuha niyang temporary restraining order mula sa Korte Suprema matapos siyang ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Bukod kay Marcos, nakakuha rin ng TRO mula sa Korte Suprema ang isa pang senatorial aspirant at 9 na local aspirants. Ibig sabihin, aabuti ng 2 hanggang 3 araw ang COMELEC para baguhin ang kanilang database para i-serialize muli ang balota at ballot faces. May panawagan naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa iba pang kandidato ngayong eleksyon. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota, habang may panahon pa. Mga kapuso, maayos na panahon ang asahan ng mga mamimiesta sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang mga local thunderstorm. Maglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura sa City of Love. Walang inaasahang bagyo o low pressure area ngayong weekend. Sa ngayon, hanging amihan ang nakaapekto sa northern at central Luzon habang easterlies ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa mga susunod na oras hanggang sa araw ng Linggo sa ilang panig ng Southern Luzon,
Visayas at Mindanao base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ilang bahagi rin ng Metro Manila ang uulanin ngayong weekend.